Hello guys! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Ngayon ay nasa Revenue District 044 Taguig Pateros ako ng Bureau of Internal Revenue para mag-apply ng authority to print receipts. At the same time, pumunta na din ako sa Officer of the Day para i-clarify yung laging tanong sa akin ng aking mga clients na nagko-consult sa akin tungkol dun sa gross sales or gross income ng mga TNVS operator. So, according sa Officer of the Day, hindi ino-honor ng Bureau of Internal Revenue ang boundary system na ginagamit ng karamihan sa mga operator. Ang dapat pa rin na i-declare na gross sales or gross income ay yung daily earnings ng driver. Ito ay makikita sa passenger fares na nare-receive ng driver. Makikita naman yon sa driver's app. Every day or every trip merong nare-receive na breakdown yung driver sa kanyang app na amount paid ng passenger. Yun yung dapat na gagawa ng resibo ng driver. Kaya yung mga TNVS operator na may driver, dapat po ninyong ibigay sa inyong driver ang inyong service invoice. Kung ang passenger ay hindi naman humingi ng service invoice sa kanyang trip, sa kanyang pagsakay, pagkatapos ng isang araw, pwedeng pagsama-samahin yung lahat ng passenger fares na na-earn ng driver. So, kapag nag-declare tayo ng sales sa percentage tax sa BIR Form 2551Q version 2018, ang dapat nating kukunin ay kung ano ang nakaresibo, nakasulat sa cash receipts journal, total ng 3 buwan sa isang quarter. So, yun yung total gross sales. Doon sa total gross sales, dapat po yung total passenger fares. Yung share ng Grab na binabawas sa passenger fare, yun ay magiging expense ng driver operator. So, sana klaro na sa atin ngayon na hindi ino-honor ng BIR ang ating boundary system. Kung meron pa kayong clarifications or questions, pwede po kayong mag-message sa akin. Pwede po kayong mag-book ng consultation and one-on-one tutorial services. Thank you so much!